Sa nakaraan nating video ay kung saan nakamit at napaghiganti na rin ni Ling Feiwu ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagpatay ni Lin Yunyi. Agad na tumango at lumuhad si Ling Feiwu sa harap ng iginagalang na patriarch at elder Ye, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat at matinding determinasyon. Maraming salamat, patriarch at elder Ye, sa pagtulong kay Feiwu na maipaghiganti ang dugong nawala. Mula ngayon, mamumuhay at mamamatay si Feiwu bilang disipulo ng Divine Immortal Sect. Tumango ang patriarch, matalim ang titig habang nagbibigay ng aral. Bibigyan ka ng sekta ng magandang kapaligiran para sa iyong paglinang, pero kung magiging tunay kang eksperto o hindi, saglit siyang natigilan. Kami sa Divine Immortal Sect ay hindi natatakot, kung may dagwang paghiganti. Papatayin namin kahit sino, kahit gaano pa siya kalakas. Agad naging emotional si Feiwu matapos marinig ang sinabi ng ating bida. Mahigpit na hinawakan ni Ling Feiwu ang kamay ni Wang Feng, ang kanyang puso ay naglalagablab. Hindi ko bibigwin ang inaasahan ng patriarch sa aking paglinang. Napangisi si Wang Feng at sabi sa kanyang sarili, kaya kung kontrolin ang emosyon ng tao, walang kasing husay. Pero, ngayon, kinikilabutan niyang hinawakan ng baba, nagbitaw ako ng malalaking salita, ano nga bang ituturo ko sa kanila? Hindi tulad ni Li Qing, hindi madaling lokohin si Ling Feiwu. Biglang hinarap ni Elder Ye si Feiwu, matalim ang titig. Ikaw ba'y isang tagapaghasa ng espada? Opo, Elder Ye. Sagot ni Feiwu, walang pag-aalinlangan. Tumango si Elder Ye, gusto mo ba akong maging guru mo? Natahimik ang lahat, kilala si Elder Ye sa hindi madaling tumanggap ng disipulo, mas madali pang gawing namumulaklak ang bato kaysa mapasang ayon siya. Sandaling natigilan si Feiwu, ngunit bago siya makasagot, may bumulyaw sa kanya. Ano pang hinihintay mo? Bulyo ng ating beda wala nang pagdadalawang isip, lumuhad siya. Pagbati, guru, pinagmasdan siya ni Elder Ye bago muling nagsalita, maganda ang espada mo, ngunit bago kita turuan ng tunay na eskrima, gagamutin ko muna ang mga panloob mong sugat na natamo mo nang habulin ka ng mga kaaway mo, tumayo ka at sumunod sa akin. Habang papaalis si Elder Ye kasama si Feiwu, humarap muna si Feiwu sa patriarch. Umalis ka na, utos ng ating beda. Pinanood sila ng host, hinihimas ang kanyang sentido. May isang tagapagtanggol at isang henyo na disipulo na ngayon sa sekta, at ngayon, handa ng turuan ni Ye Gachan si Ling Feiwu. Akala ko imposible ang muling pagpapatayo ng sekta mula sa simula, pero sa loob lang ng isang hapon, nagsimula na itong mabuo. Hindi kalayuan, isang binatang disipulo ang nagngit-ngit sa loob. Mas nauna ako kay junior sister, pero nagawa niyang maging disipulo ni Elder Ye, bilang senior brother niya. Hindi ako papayag na malampasan niya ako, bamaling siya sa patriarch. Ano po ang plano ninyo para sa akin? Tiningnan siya ng patriarch at walang emosyon sa tinig na sumagot. Kailangan mong magpapayat, natahimik ang lahat. Ano po, linisin mo ang paligid ng kubo, yan ang magiging tirahan ng Divine Immortal Sect. Napabuntong hininga ang disipulo ngunit sumunod, opo. Habang papalayo siya, nagbulong siya sa sarili, bago ako ni-recruit, puro papuri ang binibitawan niya sa akin. Ngayon dumating si junior sister, parang damo na lang ako sa tabi. Itinaas ng host ang kanyang kamay, sistema, ipakita ang attribute panel ng Divine Immortal Sect. Isang kumikislap na screen ang lumitaw sa harap niya. Nanlaki ang mata ng host, 5 elder lang ang kasya, kung mag-recruit ako ulit, 3 na lang ang natitirang pwesto, huwag muna. Naengganyo siya, sistema, para saan ang sekta puntos? Ang sekta puntos ay ginagamit para sa draw at pag-upgrade ng sistema, habang tumataas ang antas ng sistema, maaaring makasama ng mas malalakas na eksperto, mahiwagang kayamanan, at higit pang disipulo. Wow, napaangat ang kilay ng host, paano makakakuha ng sekta puntos? 3 paraan para makakuha ng sekta puntos, 1, pagkumpleto ng misyon ng sistema, mas mahirap, mas maraming puntos. 2, pagpatay ng kalaban, mas malakas ang kalaban, mas maraming puntos. 3, pag-recruit ng henyo, mas mataas ang talento, mas maraming puntos. Napaisip ang host, sandali, si Ling Feiwu umabot sa medium spirit realm peak stage sa edad na 18, dapat isa na siyang top genius, di ba? Genius talent, bakit hindi nadagdagan ng sekta puntos noong sumali siya? Bagamat may magandang talento si Ling Feiwu, wala siyang espesyal na pisikal na anyo o malalim na pagkaunawa sa mga realm, hindi siya pasok sa pinakamataas na ranggo ng henyo. Napatigil ang host, anong ibig sabihin, ganun kataas ang pamantayan ng isang tunay na henyo? Bigla siyang napangisi, sistema, tingnan mo nga kung ako mismo ay isang top-tier genius. Ang host ay may pangkaraniwang kakayahan, ngunit dahil siya ang master ng sistema, siya ay itinuturing na top-tier.
Papuri ba yan o insulto? Umiwas siya ng tingin at lumipat sa isa pang tanong, ano naman ang talento ni Li Qing? Ang pag-check sa talento ni Li Qing ay nagkakahalaga ng 100 sekta puntos, gusto mo bang ituloy? Nanlaki ang mata ng host, 100 sekta puntos, para lang i-check ang isang mortal? Napakagatlabi siya. Sige, check, disipulo Li Qing, isa sa pinakamataas na pick devil, napangangaang host, putya, yung dombong yun, top pick devil. Namilog ang mga mata ni Wang Feng sa matinding pagkagulat, marami na siyang nasaksihan sa kanyang buhay, pero ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Ano ba yan? Posible bang maging isang nangungunang demonyo ang taong to? Napamura siya sa hindi makapaniwalang tono. Isang malamig at matatag na boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang sistema ay hindi kailanman nagkakamali. Si Disipulo Li Qing ay may immortal Black Spirit Tortoise na pangangatawan, ngunit hindi pa niya ito naiaaktiba. Napakurap si Wang Feng, hintay, ano ang Black Spirit Tortoise physique? Ang sagot ng sistema ay nagpadama sa kanya ng matinding hilakbot. Ang Black Spirit Tortoise physique ay ang pinakadakilang pangangatawan sa buong mundo. Nagbibigay ito ng ganap na depensa at walang katapusang buhay. Hanggat hindi siya namamatay, patuloy siyang mabubuhay. Kahit pamaguno ang langit at lupa, mananatili pa rin siya. Nanginginig ang isipan ni Wang Feng, si Li Qing, yung bobo at matako na yun, may ganitong kakilakilabot na kakayahan, napalunok siya. Kapag napaunlad niya ito ng buo, magiging immortal siya. Kailangan kong sanayin si Li Qing. Matibay ang desisyon ni Wang Feng, sistema, paano iaaktiba ang physique ni Li Qing? Samantala, si Li Qing ay abala sa paglalaro, hawak niya ang mahiwagang damo na tinatawag na Grass Mirror at buong saya nitong tinanong. Grass Mirror, sino ang pinakamalakas sa buong Xianlan Continent? Kumikinang ang damo at isang mahiwagang tinig ang sumagot. Ang pinakamalakas sa buong Xianlan Continent ay si Li Qing. Napangiti si Li Qing, Grass Mirror, hindi ko akalaing ikaw ang pinakamarunong sa lahat. Muli, nagpatunog ang sistema sa isipan ni Wang Feng, host, hindi mo ba sa tingin deserve niyang bugbugin? Napangiti si Wang Feng, aba, pareho tayo ng iniisip. Ngunit mayroon pa ring hindi malinaw, pero paano makakatulong ang pambubugbog kay Li Qing sa pag-aaktiba ng kanyang physique? Ang sagot ng sistema ay parang kulog sa kanyang pandinig, dahil ang paraan para maaktiba ito, ay ang mabugbog. Ano? Sigaw ni Wang Feng, ang Black Spirit Tortoise physique ay nangangailangan ng patuloy na pisikal na hampas upang gisingin at lubusang mapuko ang kanyang dugo. Isang matinding ngiti ang gumuhit sa labi ni Wang Feng, kung kailangang makahanap ng isang bihirang kayamanan, baka mahirapan ako, pero kung bagbog lang ang kailangan, madali lang yan, hanggat hindi siya namamatay, wala namang problema, di ba? Biglang napapitlag si Li Qing, bakit parang lumamig bigla? Pag-angat ng kanyang tingin, halos mahulog siya sa kinatatayuan. Ha? Grass Mirror, ano yang nasa langit? Isang dambuhalang epo-epo, ang bumalat sa kalangitan, puno ng mahiwagang enerhiya, nang inig siya sa kaba. Patriarch, ano yan? Nanatiling kalmado si Wang Feng, huwag kang mag-alala, kontrolado ko ang lahat. Pero sa loob-loob niya, hindi siya sigurado. Sistema, ano ang cyclone na yan? Ang sagot ng sistema ay hindi niya inaasahan. Si Disipulo Ling Feiwu ay malapit nang maabot ang Profound General Realm, isa ito sa mga palatandaan ng kanyang pag-angat. Napatanga si Wang Feng, nakagulat, si Ye Guchen ang tumulong kay Ling Feiwu upang gumaling, at ngayon bigla siyang nagla-level up. Lumingon siya kay Li Qing, ang junior sister mong si Feiwu ay malapit nang maging Profound General, yan ang dahilan ng kaguluhang ito. Napakuyom ng kamao si Li Qing, pagpasok pa lang ni junior sister sa Divine Immortal Sect, naging disipulo na siya ng makapangyarihang Elder Ye, at ngayon nag-breakthrough pa siya. Humiga si Li Qing sa lupa, at puno ng pangamba, samantalang ako, isa pa ring mortal, kung magpapatuloy ito, baka mawalan ako ng mukha bilang senior brother. Napangisi si Wang Feng, huwag kang mag-alala, simula bukas, sisimulan ko ang training mo, malalampasan mo si junior sister sa isang iglap, basta kaya mong tiisin. Lumiyab ang determinasyon ni Li Qing, salamat, master, huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ni Li Qing yan. Ngumisi si Wang Feng, naniniwala ako, na kaya rin niyang tiisin ang katawan mo. Tumingala siya sa langit habang nakatitig sa epo-epo, at kapag ikaw na ang umangat sa Profound General Realm, sigurado akong mas malaking kaguluhan ang idudulot mo. Sa di kalayuan, isang pulang liwanag ang lumabas sa bundok na puro bato, isang pigora ang biglang gumalaw, isang malamig at nakakatakot na tinig ang bumalat sa hangin. Hindi ko inaasahang magigesing ako matapos ang daan-daang taon, para lang sa isang hamak na Profound General.
Pero ngayong nagising ako, kakainin ko ang Profound General na yan, isang masarap na pagkain para sa akin, naghanda ang demonyo at sa isang iglap, ito ay tumalon, tumilapon ito sa himpapawid, mabilis na lumilipad patungo sa ipo-ipo, para sa isang hamak na Profound General, isang karangalan na maging pagkain ko, sa ilalim ng liwanag, isang halimaw ang papalapit sa Divine Immortal Sect, abangan sa susunod.